Part 2. Nagtaksi si Glyza papunta sa bahay ni Tasha. Tinawagan niya ang kaibigan bago umalis sa kanila para masigurong nandun ito. Nang bumaba siya ng taxi ay naagaw ang kanyang atensyon ng katapat na bahay ng isang kaibigan. Kung tutuusin, mas angkop iyong tawaging mansyon kesa sa bahay. Halos isang buong block ang sakop niyon. Sa loob ng ilang taong pagiging magkaibigan nila ni Tasha, ikalawang pagkakataon pa lang iyon ng dalaga na dumalaw sa bahay ni Tasha. Kalilipat pa lang kasi ng kaibigan doon. Napanganga siya nang makita ang isang lalaki na lumabas mula sa katapat na bahay. The guy was tall. He had aristocratic features. Dark, wavy, rumpled hair. Perfectly pointed nose. Thin red lips. Thick eyebrows. Whew! That's what I call a man, she said to herself. Lumapit ang lalaki sa mailbox at kinuha ang mga laman niyon. Napansin siguro nitong pinagmamasdan niya ito. Kaya tumingin ang lalaki sa gawin niya. Nginitian niya ito. Walang nababaka si Glyza na ekspresyon sa mukha ng lalaki. Tiningnan lang siya mula ulo hanggang sa paa. Noon lang niya napansin ang mga mata ng lalaki. They were dark and piercing. At hindi niya alam kung bakit. Pero bigla siyang kinabahan. Base sa pagkakatingin ng lalaki sa kanya, para bang may nagawa siyang napakabigat na kasalanan. Still, she forced herself to smile at him again. Ganoon na lang ang sindak ni Glyza nang may kamay na humawak sa kanyang baba. Hey! Don't look at that guy! Mariin perong mahinang utos ni Tasha. Hindi niya namalayan ang paglapit ng kaibigan. My God, Tasha! You scared me! Ako sa ni Glyza. Ano ba? Imbis na sagutin ay walang sabi-sabing hinila siya ni Tasha papasok sa bahay nito. Didn't your mother tell you not to smile at strangers? Especially to guys like that. Naninermong tanong ni Tasha sa kanya. Hey, don't involve my mom here, alright? She forced me to bring you this cake. Biro niya, ipinakita ang cake kay Tasha. Pero ni hindi man lang ito ngumiti. Don't smile at that guy again. Umarko ang mga kilay ni Glyza. Why? Are you in love with him? Of course not. Parang nahihintakotang tanggi ni Tasha. Gwapo siya, no? Kaya lang medyo suplado. Lumapit siya sa bintana para silipin ang lalaki. Pero bago pa man maitaas ang blinds ay pinigil na siya ni Tasha. Kainis ka, Glyza. I told you already, didn't I? Napakunot noo siya sa nakikitang kilos ng kaibigan. Hey, what's the big deal? Never even look at that guy. Don't you dare. Babala pa ni Tasha. Why? Malapit na mapikon na sabi niya. Kung makaakto kasi ang kaibigan ay parang napakalaking kasalanan ng pagsilip sa bintana. Masamang tao ang lalaking yun. At balita ko'y may nawalan na ng buhay ng dahil sa kanya kaya umayos ka, Glyza. Nagtayuan yata lahat ng mga balahibo ni Glyza sa katawan sa sinabi ng kaibigan. Lumunok siya ng 2 beses bago nagawang magsalita. Totoo bang sinasabi mo? Yes! And what did you do? You smiled at him. Nobody knows what he's capable of doing. He's always inside his mansion. Malay mo kung anong ginagawa nun sa loob. Maybe naghahanap siya ng bagong target. At hindi natin alam kung sino na ang next. Napa-sign of the cross si Tasha sa naisip. His next victim? Oh my God! Napa-sign of the cross na rin ang dalaga. I'm sorry, I didn't know. Now you know. You stay away from him, alright? Pero teka, paano mo naman nasabi na masamang tao siya? Usisa ni Glyza. Mas nanaig ang kuryosidad kaysa takot. Everyone who lives here knows Glyza. Everybody knows. Halos pabulong pa nang magsalita si Tasha na para pa may makakarinig sa kanila. Nahawa tuloy siya sa kaibigan at pabulong ding nagsalita. Siya ang dahilan ng pagkawala ng malapit sa kanya? His own parents? Nanlalaki yung mga matang tanong niya. Yes, he did. Not only that, pati ang kanyang stepdad and his stepsister na naging girlfriend din niya. Tumawa ng malakas si Glyza. That was funny, Tasha. Patuloy siya sa pagtawa. That was good. Hawakan siyang sabi niya. Really, Tasha? For a while there, you got me believing. Tumigil ka, Glyza. Totoong sinasabi ko, no? Inis na sabi ni Tasha. Ha? Ang labo ng statement mo. Siya ang dahilan ng pagkawala ng parents niya? Paano namang mangyayaring nagkaroon pa siya ng stepdad at stepsister? Kasi ganito yan. Prenteng nagdekwatro ang kaibigan. His father died 5 years ago. Then his mom married his new guy only a year after his father's death. Nagkaroon siya ng stepdad na may anak at a stepsister. Gets mo so far?
Tumango si Glyza bago nagpatuloy si Tasha. Naging karelasyon niya yung stepsister niya who lived with him under the same roof. Diyan nga sa tapat together with his mom and her new husband. One day, nagulangtang na lang ang buong neighborhood dahil dumagsa ang mga pulis sa bahay nila. Yun pala, wala nang kanyang ina, stepdad at stepsister. At siyang sala rin. Kung ganun pala, bakit hindi siya nakakulong? Nagtatakang tanong niya. Ano bang tanong yan, Glyza? Ayan sa tapat ang sagot, nagdudumilat. Mapera siya. Nabayaran ng mga pulis para mawala ang ebidensya laban sa kanya. Simple. Baka naman hindi totoo yun, Tasha. Giit ng dalaga. Sa palagay niya kahit na pinagana ng lalaki ang pera ay hindi magiging ganoon kabilis ang pag-aabswelto rito. Wala man lang bang nagsampa ng demanda sa kanya? Wala. Wala na kasing kamag-anak yung stepdad at stepsister niya. So he got away with it clean. Pumalatak pa si Tasha. Besides, takutan lahat sa kanya. Siya ang major stockholder ng biggest bank, no? But he seldom goes there. As in hermit ang drama niya. Pero anong ginawa niya sa father niya? Hindi ba nalaman ng mother niya na siya ang dahilan ng pagkawala nito? Well, apparently, his mother didn't believe na siya ang salarin ng pagkawala sa father niya. Ganito yun. His mother was away on a vacation that time. Sila lang ng father niyang nasa mansyon. His father died daw of a heart attack. Actually, wala naman talagang kaduda-duda noong una about his father's death. Nung nawala ng mother, stepdad at stepsister niya, saka lang nagdudang mga tao about it. Napatangu-tangong sabi ni Glyza. But how did you know all this? Homeowners meeting. Ikinikwento sa akin ni Mrs. Dantes, yung presidente ng Homeowners Association. Nag-switch ito ng binting na kade-4. Hindi siya umaattend sa meeting and thank God he does not. Makita ko lang siya kinikilabutan na ako. Grabe naman pala, no? Grabe talaga. Alam mo ba kung bakit ginawa niya yun sa mga taong yun? Why? All for the love of money. Cold cash, dear. Siyempre nga naman kung nandiyan ang mother, stepdad at stepsister niya, may makakahati pa siya. So he eliminated them like ordinary insects, smooth as you please. He is one heartless man. My God, nanlulumong sabi ni Glyza. Ang mga ganoong klase ng kwento ay nagdudulot sa kanya ng ibang panlulumo. Because she would have given everything to give her father another chance at life. Marami siyang gustong gawin kasama ang ama. Mga bagay na hindi niya nagawa dahil sa wala na ito. He passed away when she was not there for him. She did not even have a chance to tell him how sorry she was for not being able to stay by his side. Nawala ang kanyang ama na hindi man lang niya nasabi at naipadama kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kung gaano niya ito kamahal. At ngayon may isang taong dahilan ng pagkawala ng sariling mga magulang. Dahil lang sa pera. Maaaring materyosa siya and she may go to extremes because of it. Pero hindi siya gagawa ng masama para lang sa pera. Pero teka, kung ganoon nga, ikaw na mismo nagsabi na siya ang main reasons ng pagkawala nila. Pero bakit hindi siya naglalalabas? Di ba dapat ine-enjoy niya ang pera niya? Dapat siyang namamahala o presidente ng bangko, di ba? Parang isang detective na tanong ni Glyza. Siguro para makaiwas sa chismis at intriga para hindi obvious. Isa pa kahit naman hindi siya ng presidente ng bangko, maayos naman ang takbo nun. I mean, kung ikaw ang maging presidente nun at alam mong masama ang ugali ng may-ari nun, di ba? Pagbubutihin mo rin ang trabaho mo. Paliwanag ni Tasha. Pero kahit na, di ba? Giit niya. Saka malay mo naman kung nagmi-meeting sila via video phone. Something's wrong. Baka naman nakukonsensya siya or something. Kaya hindi siya naglalalabas. Patuloy na espekulasyon niya. Konsensya? Dear, siya ang taong masasabi kung walang konsensya. Halata naman, di ba? But why would he confine himself inside that mansion? I mean, kung ako yun, I would probably tour the world para naman ma-enjoy ko ang pera ko. Bakit kaya siya nagsosolo? You want me to analyze how a madman's mind works? Malay ko, maybe naghahanap nga siya ng next target. Maybe he spends his day lying on a bed of money. I don't know, okay? Pinandilatan siya ni Tasha. Natawa naman si Glyza. Alright. I get the picture. Pero sayang, gwapo pa naman siya. Aanhin mong isang gwapo kung ganyan naman kasama ang ugali. Yeah, baka mamaya saktan ka na lang basta. Sang-ayon niya. Tama ka dyan. Wala ba siyang maid sa loob? Husisa niya. Butler, hardinero at isang boy. Lahat kasing weird niya. Interesting. Pero bakit nakakadama siya ng kuryosidad sa binata?
Mahilig siya sa mga mystery. Drop that thought instantly, Glyza. Kinakabahan ako sa tono ng pananalita mo, okay? Agad na saway ni Tasha. What? Masama bang ma-curious? Nagiging nerbyosa ka. Alam mo ba yon? Hindi naman ako hibang para sumugod dyan sa tapat. No. Paksi ni Glyza. Pero teka, paano mo nasabing weird yung mga tauhan niya? Well, yung butler niya si Mang Henry. He's an old man with white hair and mustache. He never goes out. Pwera na lang paglinggo. Nagpupunta siya dyan sa chapel every Sunday morning for the first mass. Nasa unahan lang siya palagi, tahimik na tahimik. No one talks to him, and I have never ever heard him speak. Kahit dun sa part na peace be with you na, hindi siya lumilingon sa katabi niya. Yung hardinero naman, sabi ni Mrs. Dantes, minsan daw inusisa niya. Habang nasa labas at naghahalaman doon, siguro out of curiosity ganun, ni hindi raw siya pinansin. Yung boy naman niya, nakikita ko lang na lumalabas minsan isang linggo. Hindi rin pala salita. Ganun ka-weird ang mga tao sa kabilang bahay. You mean, siya ni minsan hindi lumalabas? Muling tanong ni Glyza. Lumalabas minsan, gaya kanina. Di ba nakita mo siya? Minsan nakikita ko rin siya sakay ng kotse niya pero madalang lang. Napatangu-tangu ang dalaga. What's his name? Adam Mondragon. Nakaputing nightgown si Heidi. She was very beautiful in it. Pero may bahid ng dugo ang laylayan niyon. Right beside her was Uncle Rico and stepfather niya. Nakaputing Amerikana. Inakbayan uli ni Uncle Rico si Heidi. Napabaling ang tingin niya sa gawing kanan. There was his mother. Mama? Son? She uttered. Then she started crying. Suddenly he found himself crying too. I'm so sorry, Ma. Psst! Wika ni Heidi sa kanya. Nilingon niya si Heidi. Mula sa lapag ay dinampot nito ang isang armas at iniumang sa kanya. Naghalo-halo sa pandinig niya ang boses ng kanyang mama at ni Uncle Rico. Tinatawag siya ng kanyang mama. Pero parang napakalayo nito. Naririnig din niya ang boses ni Uncle Rico. And there was Heidi, habang nakatutok ang armas sa kanya. Out of nowhere ay dumating ang kanyang ama. Tinatawag nitong kanyang pangalan. No! Kasabay niyon ay napabalikwas si Adam. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sinapo niya ang kanyang ulo. It had been 3.5 years since the incident happened. Pero hanggang ngayon ay napapanaginipan pa rin niya ang kanyang mama, ang kanyang papa, si Uncle Rico, at si Heidi. Nagtagis ang kanyang mga bagang. When would the nightmare stop? Tanong niya sa sarili. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kapag naulit pang panaginip. Ipinilig ni Adam ang ulo ng parang tuksong nag-echo sa isip ang boses ni Heidi. Gaya ng tunog ng armas. Naikuyom niya ang kamay. Nakilibang si Glyza sa pagkanta habang minamaneho ang sasakyan ni Tasha. Aliw na aliw naman ang kaibigan sa ginagawa niya. Weekend na naman at as usual, gimmick night nilang dalawa. Nilakasan pa ni Tasha ang malakas ng volume ng stereo. Feel na feel tuloy nito ang kanta. Feeling girl talaga. Hindi na yata nakatiis, sinabayan siya sa pagkanta. Nagtawanan sila pagkatapos kumanta. I feel like a girl! Patiling bulalas ni Tasha. Babaeng maton. At least babae pa rin. Muli silang nagkatawanan. Maiba ako, Glyza. Hindi naman kaya magalit si Nathan na kasama mo pa ako? Inimbitahan si Glyza ni Nathan sa party sa bahay ng mga magulang nito. Nandiligaw na si Nathan sa kanya. Ayaw naman niyang pumunta sa party na nag-iisa kaya isinama niya si Tasha. Hindi naman no, sinabi ko sa kanya na isasama kita. Ano ba talaga ang okasyon? Walang okasyon. Hindi naman uso sa mga mayayaman na nagpa-party lang kapag may okasyon. Basta't feel nila, fight. Let's party. Eh bakit mo nga ako isinama ha? Kasi po, nag-iingat lang naman ako no. Hindi ko pa rin naman gaano kakilala si Nathan. Hindi pa naman kasi kami nagde-date. Paliwanag ni Glyza. Bali ginawa mo kong pananggalang ganun. Nakatikwas ang hinliliit ni Tasha habang pinadadaan ang hintuturo sa ilalim ng ilong. Something like that. Niya na sinabayan pa ng pagtango. Muli silang nagkatawanan. Hindi nagtagal ay ipinarada na ni Glyza ang sasakyan ni Tasha sa tapat ng isang mansyon sa Linville. Glyza, dapat pala sa malayo-layo ka nagpark. Nagmukhang kahon ng sapatos ang Corolla ko dito sa Volvo at BMW. Hayaan mo nga, bakit ba? Anong masama sa Corolla mo? Sabi niya habang nagre-retouch ng makeup. Nang matapos ay binalingan niya si Tasha. Let's go! Sabay silang bumaba ng kotse at nagtungo sa mansyon.
Agad na tanawan ni Glyza si Nathan. Kinawayan niya ang lalaki at mabilis naman itong lumapit. Bahagya siyang nainis nang halikan ni Nathan ang gilid ng kanyang mga labi. Okay lang naman sana kung casual lang. Bahagya pa siyang hinawakan ni Nathan sa bewang. Pasimple niyang pinalis ang kamay ng lalaki. Kainis. May pagkabastos pa yata ang isang to. I really am glad you can come, Glyza. Ni hindi sinulyapan ni Nathan si Tasha. Minus pogi points agad ang lalaki sa kanya. Sinamahan sila ni Nathan papunta sa resto bar at kumuha sila ng maiinom ni Tasha. Nagpaalam ang lalaki sa kanila pagkatapos harapin ang iba pang bisita. Ano ba yan? Yun bang pinagmamalaki mo? Asik ni Tasha. Turn off, no? Correct. Mariing sabi nito bago dinampot ang bote ng alak at tinunggayon. Hay nako, pero at least mukhang masaya naman dito. We can meet prospective papas here. Ani Glyza na nabuhayan ng loob nang biglang igiya niya ang paningin sa paligid. Isn't that Gary Lim from Extensive Telecommunications? Gosh, mas cute siya sa personal kaysa sa picture. Impit na tili ni Tasha. I heard bachelor pa yan. What is he doing here? Ano ba talagang negosyo ng pamilya ni Nathan? From what I know, Vice President ng Incorporated ang father niya. Ang tinutukoy ni Glyza ay isang malaking kumpanya ng mga computer chips. Actually, my dad is the president, but he will be retiring soon. Sabay silang napalingon ni Tasha sa lalaking nagsalita. Malaki ang pagkakahawig ng lalaki kay Nathan. Agad siyang nagkahinala na itong nakatatandang kapatid ni Nathan. Hi, my name is Carlo. I'm Nathan's brother. Pakilala ng lalaki sa sarili. Sabay lahad ng kamay. Nakangiting tinanggap ni Glyza ang pakikipagkamay ni Carlo. I'm Glyza. My friend here is Tasha. Kinamayan din ni Carlo ang kaibigan. Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya sa ginawa ng lalaki. May dagdag itong pogi point sa kanya. This one looks better than Nathan. Sinulyapan niya si Tasha. Mukha namang nakahalata ang kaibigan. Nag-excuse ito at nakihalubilo sa ibang tao. Umupo si Carlo sa binakanting upuan ni Tasha. So, you're Nathan's friend? Sort of. We met a couple of weeks ago. Oh, I see. I am sorry if my brother is not a very good host. Nakita mo na wala na kaagad. It's okay. Pademure na sagot ni Glyza. Ikaw ba ang eldest brother niya? No, pangalawa ako. 3 kami magkakapatid. Bunso si Nathan. Iginala ni Carlo ang paningin sa paligid. It seems na parehong nawawala ang dalawa. Tumawa ang lalaki. Muntik nang mapasigaw si Glyza nang makita ang bibig ni Carlo. She wanted to ask him if he drank cappuccino because she could see some froth on the sides of his mouth. Yak! Hiyaw ng kanyang isip pero nanatiling kalmado. Akala ko this one's okay na. Yun pala, ano ba yan? So, do you wanna dance? Tanong ni Carlo. Ngi, ayoko nga. Ngumiti siya para hindi ito makahalata. I just arrived. Medyo napapagod pa ako. Maybe later, she said. Hindi na nanghulit si Carlo, pero hindi naman tumigil sa pagkakwento. Tuwing nakukuha ng bibig ng lalaki ang atensyon niya ay tumitingin siya sa hawak na baso. Pinigil niya ang sariling takpan niyo ng kamay dahil nag-aalala siyang baka maglanding doon ng froth ni Carlo. So everybody's dancing and maybe we can... Will you excuse me for a minute? I need to go to the ladies' room. Putol ni Glyza bago pa matapos ni Carlo ang sasabihin. Hindi niya kasi malaman kung paano pahihindian ang pagyayaya ni Carlo na sumayaw nang hindi nito mahahalatang umiiwas siya. Lalong ayaw niya makipagsayaw sa lalaki. Nangangamba siya na baka tumalsik ang nasa tabi ng bibig nito sa kanya. Nahihiya naman siya na sabihin dito at baka mapahiya ang binata. Sure, it's right over there. Itinuro ni Carlo ang kinaroroonan ng banyo. Thanks, sabi niya saka tumalikod. Nang makalabas ng banyo, hinahanap ni Glyza si Tasha para yayaing umuwi. Sa kasamaang palad, the place was packed that she couldn't locate him. Kainis, sabi niya nang sa paglingon ay matanawan si Carlo na naglalakad papunta sa kanya. Kainis, sabi uli niya bago pa simpleng sumiksik sa mga tao hanggang sa makarating sa hagdan. Pati yun ay puno ng tao. She wormed her way up. Panakanak ang pinagagala ang tingin para makita si Tasha hanggang sa makarating siya sa isang tahimik na pasilyo. Pakiramdam niya ay napagod siya sa pagtakas kay Carlo. She saw a door. Hindi yun nakala kaya pumasok siya sa loob. It was a bedroom. Nakahinga ng maluwag si Glyza. Naupo siya sa kama at nagpa siyang tawagan ng cellphone ng kaibigan. Pero ring lang yun ang ring. Paulit-ulit siyang sumubok pero hindi talaga sinasagot ni Tasha ang cellphone.
Ang hula niya naka-silent mode ang cellphone nito. Sa tansya niya umaga na matatapos ang party. Nagpasya siyang manatili sa silid. Iginala ni Glyza ang paningin sa buong silid. Sa tansya niya ay guest room iyon dahil wala ni isang picture na nakadisplay. Ay nako, tumayo siya nang mapansin ang isa pang silid. Ang hula niya ay banyo iyon. Banyo nga. Lumapit si Glyza sa lababo at naghilamos. Bigla siyang nataranta nang marinig ang pag-ingit ng pinto sa labas. Huminga siya ng malalim bago dali-daling sumilip sa siwang ng pinto. Muntik na siyang mapatili nang makita si Nathan na may kahalikang babae. Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Maingat niyang isinara ang pinto. Pagpihit niya ay muntik na naman siyang mapatili nang makitang hindi siya nag-iisa sa silid na yon. And of all people, isang taong kinatatakutan pa niyang nakasama niya sa banyo. Staring at her was Adam Mondragon. Paano makakaalis ang dalaga sa banyo nang hindi napapansin ni Nathan at Adam? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe. Malaki na po ang iyong tulong sa aking munting channel. God bless po.